Hello mga ka-fur parent! Ngayon ay magsishare ako kung ikaw ay isang dog lover at marami kang alagang aso, ito ang mga bagay na dapat ay meron ka. Kasi napaka-importante na kapag meron kang alagang aso, ay maibibigay mo rin yung kanilang mga needs, katulad ng mga medicine at yung iba pang mga pangangailangan nila. Para na rin kasi natin silang mga anak. Sa akin ganun ang turing ko sa kanila. Hindi lang sila bastang alagang aso, sa akin ay kapamilya ang turing namin sa kanila. Kaya kung ano yung pagkikare mo sa iyong mga anak, dapat ganun din yung pagkikare mo sa iyong mga alagang fur babies. Ayan, itong si Bukjo ko ay 9 years old na yan. Dati ay napakakulit pero habang tumatanda ay nagiging mabait na. May stage din naman yung pagiging makulit nila. Nagbabago din habang tumatanda. Ayan, at ito ang mga pangunahing ginagamit ko sa aking mga aso. Importante na meron tayo nitong pang-spray, anti-tick and flea. Yan, kasi delikado sa ating mga fur babies ang garapata. Kaya meron ako nitong pang-spray, anti-tick and flea. Hindi ko lang yan sa aso ini-spray. Ini-spray ko din yan sa mga paligid, lalo na yung mga lugar kung saan lumulugmok yung aming mga aso. Kasi kahit bigyan mo sila ng gamot para sa pamuksa ng garapata, kung hindi mo i-spray, yung mga paligid, kakapit lang sa dingding yung mga garapata at babalik din yon doon sa ating mga alagang aso kapag lumipas na yung gamot na ibinigay natin sa kanila. Usually kasi mga 6 months, minsan 3 months, ang tinatagal ng mga binibigay nating gamot doon sa ating mga fur babies na pang tanggal ng garapata. Ang mangyayari kasi niyan, didikit lang sila doon sa dingding. Yan katulad yung nakikita mo kasi bago bigay kami ng pangtanggal ng garapata doon sa aming aso. Kapag hindi ka nag-spray ng paligid, didikit lang yan sa dingding at kapag pwede na ulit sila kumagat or dumapo doon sa inyong alagang aso, babalik lang sila doon. Kaya kinakailangan spray din sa paligid para talagang mapuksa yung mga garapata. Kasi yun ang problema natin sa ating mga aso. Delikado kasi ang mga uh, garapata kapag courier sila ng blood parasite. Kaya importante na yung dingding natin ay ma-sprayan natin. Meron din ako nitong dry cleaning powder. Ito kasing dry cleaning powder, kahit hindi mo paliguan yung ating mga aso, kapag nilagyan mo nitong dry cleaning powder, ay para na rin silang bagong paligo. Mabango ito pero hindi nai-irritate yung ating mga aso. At pagkatapos ko maglampaso ng sahig, pagkatapos kong maglinis, magwalis, ay nilalagyan ko din yung aming sahig niyang dry cleaning powder na yan. Kasi takot din ang mga garapata kapag merong dry cleaning powder. So lahat ng pwedeng makapagpaalis ng garapata ginagawa ko. Ayan, katulad nito, dadapo talaga kahit saan yung garapata, katulad nitong stop toys nito. Pumunta lang siya doon sa stop toys, kaya talagang nag-i-spray ako ng paligid para sure na patay lahat yung mga garapata. Dapat meron din tayong panglinis ng tenga ng ating mga alaga, itong pet air drops. Kasi delikado rin ang air mites sa ating mga aso. Yun yung mga mites na nasa loob ng tenga ng ating mga alagang aso. Kaya minsan kinakati yung tenga ng ating aso. At importante meron tayo nitong pet air drops yan. Air cleaning para sa ating mga alagang aso. Yan, dapat palagi kayong merong naka-stock na mga needs ng ating mga alagang aso. Yung mga importante ang mas uunahin. At lalong-lalo itong pampurga, pyrantel nematocide. Dapat meron kayong naka-stock nito kasi ang ating mga aso ay dinideworm. Minsan, yung mga puppies, mas madalas, lalo yung mga bagong panganak, kailangan natin ma-deworm. Kaya dapat meron tayong naka-stock na pangpurga. Ito din sabon para sa anti-tick and flea din yan. Marami akong mga ganyan, mga sabon na pang kontra para dun sa mga garapata. Meron din ako nitong pamatak sa mata kasi meron akong aso na medyo maedad na at palaging nagmumuta. Kaya nilalagyan ko nito at napakabisa, pagkalagay ko naman ay natatanggal na agad yung muta niya. Kapag kasi nagkakaedad na yung ating mga aso ay lumalabo na rin yung kanilang mga mata. Kapag bumili ka nga pala ng pang-spray, may kasama na siyang sabon. Ayan, bali 2 in 1. Meron siyang pang-spray na anti-tick and flea at may kasama na nitong sabon na gagamitin mong pampaligo
para matanggal yung mga garapata ng ating mga alagang aso. So, kung bibili kayo, mas maganda yon 2-in-1 na may pang-spray na, may pang-sabon pa. At ayan, meron ako ditong pantanggal ng buhol ng balahibo. Kasi minsan naglalagas yung buhok ng ating mga aso. Kaya ito, ginagamitan ko ng suklay para tanggal buhol. Ganon din sa aking mga pusa. Yan, yung mga gamit ko na ah, pang araw-araw kong kailangan sa kanila. Meron din akong pang putol ng kuko. Kasi 'di ba, naghahaba yung kuko ng ating mga alagang pusa at aso. Delikado rin kapag nakalmot tayo ng ating mga alagang aso. Kaya meron akong pamputol ng kuko. Meron din ako nitong mga iba't ibang gunting kasi kapag medyo mahaba na ang buhok ng aking mga aso, ako na rin ang naggugupit. Pinapag-aralan kong gupitan kasi medyo mahal ang pagpa-groom para makatipid naman tayo. Ayan, meron pa yang kasamang suklay, hindi ko lang makita. Meron pang kasamang kasi pag bumili ka niyan, isang set na yan. Meron din ako nitong pipad. Ayan, kasi nilalagay ko yan dahil kapag wala akong basahan, diyan umiihi yung aking mga aso para hindi sila nagkakalat ng ihi. Na-train ko naman yung aking mga aso na sa pipad sila iihi o di kaya ay sa basahan. Kaya dapat meron din kayong naka-stock na pipad kung wala kayong diaper. Yun lang muna guys, sana may napulot kayong idea kung ano dapat ang naka-stock nyo sa ating bahay kapag meron kayong mga alagang mga aso. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, baka pwede pong makahingi naman ng like and share naman. At kung hindi kayo nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and pindutin nyo na rin po yung bell button para ma-notified kayo kung ako ay mag-upload ng videos kung gusto nyo ang mga ganitong klaseng videos. Thank you for watching!